mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Ayan, maraming salamat po. Nakita nyo po yung Barangay 241. Makikisig po yung mga barangay officials po dyan. Nakasama natin, kadaupang palad namin ni Kagawad Marie, ang mga kanilang mga konsehal, mga hagawad. At makikita nyo naman na nasalita sila at buong-buo ang kanilang mga committee. Pero hingi muna ako ng pasensya kay Kapitan Glenn Nagit kasi alam nyo, dapat medyo mga last month pa yata dapat natin ng air to. Kaya lang, medyo naging busy po, Kapitan Glenn, kaya ngayon lang ho na air. Pero ganun pa man, at least nakita na po ng ating mga kababayan ang inyong mga ginagawa sa inyong barangay. Ngayon, dumako po tayo sa mga DILG opinions na mga katanungan ng mga barangay captains at mga barangay kagawad sa pang-araw-araw nilang mga trabaho sa kanilang barangay na sinagot ng DILG at ngayon ipapaliwanag namin sa inyo, hopefully ng maayos, para tayo magkalinawagan at mapaganda natin ang serbisyong barangay. Ayan po, maraming salamat, Kags Butch. Ito pong una po nating katanungan at para po sa segment na to, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa ating po mga acting po ng barangay. Ang katanungan po na ating natanggap ay may authority ba ang acting po ng barangay na mag-appoint po ng tao para sa bakanteng posisyon sa barangay? At maaari rin po ba siyang magtanggal o mag-suspend ng empleyado? Ayon po sa DILG Opinion Number 12, Series of 2022, stated that in Section 46 of RA 7160, provides when the governor, city, or municipal mayor or the punong barangay is temporarily incapacitated to perform his duties for physical or legal reasons such as but not limited to leave of absence, travel abroad, and suspension from office, the vice governor, city or municipal mayor, or the highest-ranking sangguniang barangay members shall automatically exercise the powers and perform the duties and functions of the local chief executive concerned, except the power to appoint, suspend, or dismiss employees, which can only be exercised if the period or temporary incapacity exceeds 30 working days. Yan. Medyo himayin natin, Kap, tsaka Kags Marie, tsaka SK ito, ano? Kasi ang tanong dito, halimbawa si Kap, nagkasakit o kaya nakasuhan at tumagal ang kaso o yung sakit niya beyond siguro mga 3 months, halimbawa, o gawin na natin 6 months, pero hindi naman siya namayapa o hindi naman siya makukulong sa anumang legal case niya na kinaharap, syempre, si number 1 kagawad magiging acting kapitan. Ngayon ang tanong, pwede ba si acting kapitan, o si number 1 kagawad, na magtanggal ng empleyado o kaya mag-appoint ng gusto niya o mag-suspend sa mga empleyado na sa tingin niya ay hindi nagtatrabaho ng maayos ayon sa kanyang standards as acting kapitan. So, himayin natin ang sabi ng DILG through Section 46 ng Local Government Code. Hindi pwede siyang mag-appoint, hindi rin siya pwedeng magtanggal o mag-suspend kung siya ay acting kapitan lamang. Pero after 30 working days, ibig sabihin masyado nang matagal. After 1 month, 30 working days, ang sabi ng batas, ang acting punong barangay, pwede nang i-exercise ang the power to appoint, suspend, or dismiss employees. Ang ibig sabihin lamang ito ay ministerial muna ang kanilang ginagawa first 30 days. Kasi hinihintay natin si Kapitan makarecover or makalusot sa kaso, whatever. Ministerial in the sense na administrative duties muna si Kagawad number 1 or si acting Kapitan. Pero after 30 days, dahil nga kinakailangan na niyang magdesisyon at matagal nang wala si Kapitan, nagkabibigyan na siya ng discretion ng Local Government Code to appoint, dismiss, suspend employees ng barangay. Kinakailangan ho yung discretionary powers na yun pag matagal na si Kapitan na wala. Kapitan,
Ano ang masasabi natin sa batas na are? Okay, bago ako si Kags Marie muna. Ayun. Kasi, not for anything else. Kasi kapitan ako eh. Ako Sige po. ng huli. Alam mo, well explained naman mga kabarangay yung sinabi sa atin ni Kags Butch. And alam mo, medyo crucial kasi talaga, Kags, pagka yung acting eh. Lalo na, hindi lang naman pagdating sa appointment ng mga empleyado, even sa paggamit ng budget. Tama po ba, Kap? Tama. So, etong mga kabarangay, nangyayari lang naman to at pag meron talagang scenario na kailangan silang isuspend, especially yung ating mga kapitan pagka nagbabakasyon, 'di ba? Minsan tumatagal ng husto yung bakasyon nila, hindi na nakakabalik. So, ngayon kailangan mag-take over ngayon ng ating highest ranking sangguniang barangay member. Pero kasi yun nga, according to this provision or yung section 46 of RA 7160, binibigyan lang po ng 30 days. Parang kumbaga leeway na habang wala pa, ikaw muna. Pero pag nandyan na, 30 days wala pa, pwede mo nang gawin kung ano yung function ng isang kapitan. Tama Yes. po ba yun, Kap? Okay. Okay, Ako na. Kap. Yes. Una muna, yung 30 days Kags Butch, SK Mai, Kags Marie, ay hindi kasama dun yung non-working days. Yeah. So medyo mahaba po ito, hindi lang to isang buwan, technically speaking at legally speaking. So, syempre, kung 5 days o 6 days ang working days, minus Sunday, kasama po, hindi ano yun. Pangalawa, yung pag-angat o hindi pag-angat, trabaho o pag puno ng posisyon ng kapitan ay laging yung number 1. Yun po kahit ano po ang political ano po ng affiliation nung number 1. Kunyari, hindi ko kakampi si Kags Marie, siya yung number 1 ko. Wala pong ilag yan. Siya po talaga papalit o hahalinhin sa akin. So, hindi pa pwedeng iba. Yun po yung ano sa ating itong batas po natin sa Section 46, sa Republic Act 7160. At huli, ang pagpirma ng mga lalo na ng mga appointments, hindi pa pwedeng gawin before ng mag-lapse yung 30 days. Wag pong gagawin sana ng mga kapitan o ng mga kagawad na hahalinhin sa kapitan na i-appoint ko na si Juan de la Cruz, si Ganto, si Pedro, si Petra, at siya na gagawin kong barangay administrator o EXO, whatever. Hindi yun. Hindi pwede yun. At para maging safe din, after 30 days, working days, dapat meron kahit papaano concurrence ng sangguniang pangbarangay. At least may resolusyon kayo to protect kung kayo na ay naglapse na yung sikap na siguro matagal na sa abroad or hindi na talaga pwede. Saka lang kayo pwedeng magpalit o mag-appoint ng mga tao. Yun. Pero yung pagpirma, lalong-lalo na sa mga disbursement vouchers o kaya cheque, medyo medyo critical yan. Dapat yun tinatanong muna sa Commission on Audit. Meron namang Commission on Audit sa syudad o dun sa dun sa inyong munisipyo. Yan. Okay. Para safe. Maliwanag naman, Kap, no? Basta ito lang ang tatandaan ninyo. Within 30 days, within Working 30 days. working days, admin duties muna. Wala pa kayong discretionary powers. Iba talaga yung discretionary powers. Yun yung power to decide on something na walang makakapag-desisyon, kundi kayo lang talaga. At dapat in good faith ang desisyon ninyo. Hindi kayo namumulitika porque kagawad ka ngayon, naging acting kapitan ka, hindi mo gusto yung isang tao ni Kap at nakuha mo yung responsibilidad na yan, tinignan mo yung opportunity na patanggalin yung tao na yon na hindi mo lang gusto dahil sa politika, hindi pwede. Kailangan in good faith. Dahil pagdating at pagbalik ng kapitan,
pwede naman din, Kapitan, Don. Yes. Kung pwede namang, yung in-appoint ko, tinanggal mo, hindi tatanggalin ko yung in-appoint mo. I-rescind. I-rescind natin lahat. So, kung si Kapitan naman halimbawa, madali naman yan eh. Kung si Kapitan may legal problem at hindi suspended, pwede mo naman tawagan ka, pagtang ko na lang muna to. Lahat yan nadadaan sa usapan. Kahit na siguro hindi kayo magkaalyado, paalam mo muna. Pero kung gusto mo talagang gawin, after 30 days, may discretionary powers ka na. In good faith. At yun ang sinasabi nating sa discretion mo, sa pakiwari mo, naniniwala ka na tama yung ginagawa mo. Ayun lang naman yun. Kags Marie, meron ka bang nais idagdag? Wala na, Kags. Saka singit ko lang. Actually, napag-usapan na rin natin to last year. Yeah. May nagtanong na rin ng last year. Basta, baka humabalikan lang nyo, panoodin nyo po yung mga ibang mga episodes namin at mag-like na rin kayo at mag-share. Tignan nyo po, napag-usapan na rin po namin to. Ang keyword lang po ay kung ano lang yung nakaatas sa inyo o keywords o statement actually. Kung ano lang yung nakaatas sa inyo ayon sa batas, yun lang muna gawin nyo, mga kagawad na number 1. Okay? Na siyang papalit. Huwag muna masyadong maging excited. Huwag muna siya maging excited. Ayan. Para hindi nagkakaroon ng conflict dun sa kapitan or sa batas. Kasi minsan yun yung pinagmumula ng problema eh. Once na naging acting punong barangay na, Feeling or kapitan acting na. mayor, acting governor, pagka nandyan na sa posisyon, gumagawa na rin ng paraan para hindi na rin makabalik yung talagang elected official. Oo nga, napakalalim na politika na yan. Of course. Tsaka, yun nga, sinasabi natin, huwag masyadong feeling dahil alam naman natin na babalik pa yung kapitan, yung totoong nakaupo. So, para pagbalik niya, wala nang feelings of guilt at saka wala namang awayan. Yan naman ang iniiwasan dyan eh. Dahil temporary ka na naman, acting lang. So, walang problema kung gawin mong training ground sa sarili mo, balang araw, pero in the end, babalik at babalik yung kapitan. Kung ayaw mo, edi magdasal ka ng magdasal na. Matuloy yung eleksyon. Magdire-diretso yung kanyang suspension. At ano siya Naging kapitan ka na guilty. Ayan lang po. Ayan po, maraming salamat po Kags Butch, Kags Marie at Cap. At mga kabarangay, sa atin naman pong next na segment, isang katanungan naman po tungkol po sa ating mga SK at mga grounds for removal po ang ating pag-uusapan. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.